Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa ating lahat. May binaha po ba sa atin? Isang malaking pagpapala po ng Lord. Blessing po yan. Kaya dapat po natin talagang pasalamatan ng Diyos. Napakabuti ng ating Diyos sa ating lahat. Pero meron siyang iniwang salita sa atin. Sabi niya, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still and know that you are God. Lagi po nating tatandaan, pag po tayo may mga unos sa buhay, be still and know that we have God. Kaya yun po ay ating pasalamatan sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay puri at magpasalamat sa ating Diyos. Lumagay po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos amang nasa langit, tunay nga po ang mga puso namin, Lord, nag-uumapaw sa galak, Panginoon. Pagkat, Lord, alam namin maraming lugar, Panginoon, ang binaha. Subalit kami, Lord, iniligtas mo po kaming lahat, Panginoon. Napakabuti mo po, Lord, sa mga taga-Marikina, Panginoon, na bagamat alam nila na ang Marikina ay lubugin, Panginoon, subalit ngayon, Lord, hindi kami nalubog. Kaya maraming salamat, Ama, sa mga panalangin ng mga nagtitiwala sa iyo, Lord. Habang umuulan, Lord, lahat kami nananalangin sa iyo, Panginoon, na wag po sanang lumubog ang aming mga lugar, Panginoon. Maraming salamat, maging ang aming simbahan, Panginoon, hindi po nagkatubig, Panginoon. Salamat po, Lord, pagkat tunay kang tapat, tunay kang totoo, Panginoon. Ang mga salita mo, Lord, pag aming binabanggit, Lord, nangyayari, nagiging katuparan ng aming mga panalangin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga kasama namin ngayon na naririto, Lord, handang magpuri, handang magpasalamat, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Pagkat, Lord, alam namin ang lahat sa buhay namin, sa iyo lamang nanggagaling, Panginoon. Ang lahat ng pagpapala mo, tunay nga po, Lord, na hindi pa kami nagsasabi, Panginoon, ibinibigay mo na sa amin. Salamat, Lord, na minahal mo kami, maging nung una pa lang, Panginoon. Nung hindi kami karapat dapat ibigin, Panginoon, inibig mo na kami. At nung hindi kami, Panginoon, nung hindi mo pa kami nakikita sa aming mga sinapupunan, Lord, pinili mo na kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ang buhay naming, Lord, iniaalay namin sa iyo bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Alisin mo po, Lord, kung ano man ang nakikita mong karumihan sa aming mga puso. Alisin mo, Lord, ang mga bagay, Lord, na hindi dapat namin dalhin, Panginoon, bilang kami mga Kristiyano mo, Panginoon. Bilang kami mga Kristiyano na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, na ang buhay namin mapintasan ka dahil sa pamumuhay namin, Panginoon. Kundi, Lord, dalangin namin na ang buhay namin ay maging asin at liwanag, Panginoon, sa sanlibutan. Makita nila na kami namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. May pinagsisilbihan kami na tunay na Diyos, buhay at totoo, at nagpapala sa lahat. Kaya, Ama, patawarin mo kami sa lahat ng nagawa naming kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Maging bagay man, Lord, na hindi namin alam na kami nakasakit sa aming kapwa, Panginoon. Patawarin mo po kami. Alam namin, Lord, hindi mo nais, Lord, na kami mabuhay sa kasalanan, Panginoon. Ang Espiritu Santo, Lord, na iniwan mo sa amin nang umakyat ka sa langit, Lord, siya ang magpapaalala sa amin kung tama o mali ang aming nagagawa dito, Lord. Salamat sa konsensya na pinagkaloob mo sa amin, Lord, na hindi titigas ang aming mga puso sa paggawa ng kasalanan, kundi marirealize agad namin, Lord, ang kasalanan namin at hihingi agad kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagmamahal mo. Salamat sa lahat ng pagbibigay mo sa amin ng pag-asa.
Salamat sa lahat ng pagpapatawad mo, Panginoon. Salamat sa buhay na taglay-taglay ng bawat isa ngayon, Panginoon, at sa buhay pa na tataglayan namin sa habang panahon. Tunay nga po, Lord, kulang ang aming mga panalangin sa iyo upang sambitin ang lahat ng karapat-dapat na papuri sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin din namin, Lord, ang mga kapatid namin sa dugo at sa laman, kapatid sa pananampalataya, mga kapitbahay, mga kaibigan, Panginoon, mga nakasama namin dito sa mundo, Lord, na nawa po, datnan sila ng iyong mga salita, Lord, at kung dumating man sa buhay nila, Lord, ang iyong mga salita, huwag mong patigasin ang kanilang puso, Panginoon. Palambutin mo po ito, Lord, upang tanggapin kanila bilang Diyos at tagapagligtas. Lord, nais mo na ang lahat ay maligtas, Panginoon. Wala kang gustong mapahamak, Panginoon. Kaya kami, Lord, patuloy na mananalangin. Hindi kami magsasawa, Lord. Ipapanalangin namin sila hanggat sila'y buhay, Panginoon. Pagkat alam namin, Lord, pagpatay na sila, kahit anong panalangin ang aming gawin, wala na kaming magagawa, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin na sana po, Lord, datnan sila ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tanggapin ka nila bilang Diyos at tagapagligtas. At maraming salamat, Lord, sa lahat pang gagawin mo para sa aming lahat, Lord. Alam namin, Lord, ikaw ang may hawak ng aming mga future, Lord. Pinapanalangin namin, Lord, ang lahat ng future namin, Lord. Huwag kaming magkakamali ng pagdidesisyon, Panginoon, sa buhay namin. Kundi, Lord, lahat ng bagay ipanalangin namin sa iyo, Panginoon. Pagkat ikaw lamang ang higit na nakaaalam, nakababati ng lahat ng kinabukasan. Kung ano ang magiging mabuti para sa amin, Panginoon. Totoo ang tao ang nagpaplano, subalit ikaw ang nagpapatupad. Marami pa kaming mga nais marating, nais maging marating namin ang aming mapinapanalangin, Lord. Marami pa to, Lord. Kaya lang, Lord, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Thy will be done, Lord. Maraming salamat, Ama, na ikaw ang makapangyarihan naming Diyos, napakabuting Ama. At ikaw lahat ang nagtuturo sa amin na ng lahat ng mga ito, Panginoon, sa iyo nagmumula, Panginoon, at sa ikaw din ang magiging katapusan. Kaya, Ama, purihin ka sa buhay ng bawat isa, ang mga tatayo dito sa harapan, Lord. Ikaw po ang magpala, ikaw po ang magturo, ikaw po ang magbigay sa amin ng ibayo pang kaalaman, Panginoon. Pagkat, Lord, alam namin, kulang pa kami lahat sa kaalaman. Kaya, Lord, pinapaubaya namin sa iyo ang aming worship service na ito, Panginoon. Pangunahan mo po kaming lahat. Ikaw po ang mataas, pagkat ikaw po ang siyang dakila sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa ating pong lahat. Good morning, church! Ayan, batiin po natin ng isang magandang umaga ang ating mga katabi. Ayan, good morning. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat diningin niya ang ating mga panalangin. Kahapon po, napakasama po ng panahon, pero nanalangin po tayo na tumigil po ang malakas na ulan. Thank you, Lord. Ngayong araw, pagising natin, sumilip po ang araw. Di ba po? Sana po tuloy-tuloy na po magandang panahon at marami pong dahilan para tayo magpasalamat at umawit sa Panginoon. Tayo po ay aawit at ihahayag natin ang pagmamahal natin sa Panginoon sa pagbibigay papuri sa Kanya. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ihayag natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon.
mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Maglilingkod sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Maglilingkod sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Minsan pa ihayag natin ang pagmamahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan man di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoong Jesus. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Panginoon, karapat dapat kang purihin, mahalin at sambahin dahil sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay. We praise you, Jesus. O Diyos, sa kabutihan mo,
ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sabay-sabay po tayong umawit sa Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, bibiguin, magtatapat sa'yo, ako'y maglilingkod, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa sabihin natin, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo ako, O Diyos, kay buti mo. 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 Panginoon, lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso, Panginoon, ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso, at aming buhay, alay sa pagsama. Lahat ng papuri, Panginoon, sa iyo lamang. Ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba.
Kaya Panginoon, ibigay natin ang malakas na palakpakan, papuri sa ating Panginoon. We praise you, Jesus. We praise you. Maraming salamat po, Diyos, sa mga magagandang awitin na naway nakarating sa iyong trono, Panginoon, bilang handog naming lahat, Panginoon. At ngayon po, dadako po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos na ipagkakalob po ng ating mahal na pastor, Pastor Archie Resos. Panalangin po natin siya. Dakilang Diyos, amang nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan na sa umagang ito, Lord, ngaririto ang iyong lingkod na handang-handang mag-share ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po, Lord, pinasasalamatan namin ang buhay niya. Pagkat, Lord, siya ang gumagabay sa amin, Panginoon, upang kami matuto, Panginoon, ng lahat ng aral na nais mong iparating sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, na alam namin, Lord, na may korona siya pagdating ng panahon. Nawa po, Lord, sa kanyang pagdadala ng mensahe ngayon, Lord, bigyan mo siya ng boldness, Panginoon. Bigyan mo po siya ng iba yung katalinuhan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At idinadalangin din namin, Lord, ang mga nakikinig, Panginoon, na nawa po, Lord, wag pong masayang ang mga ipinipreach po ng aming pastor. Matutunan namin, Panginoon, pagkat sinabi mo sa pakikinig at pakikinig na doon ang nagiging daan ng pananampalataya, Panginoon. Manawa po, Lord, malaman namin, Lord, na ang mga salitang ito, Lord, ang ginagamit mo upang mabago kami from glory to glory, Panginoon. Pinapadalisay mo kami ng iyong mga salita, Lord. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Linda, pinagpalang maulan na umaga po. Good morning po. Praise God. Napakalakas po ng ulan sa Quezon City. Ano ho? Talagang bagyo, as in bagyo po. At marami po sa mga lugar namin doon, kasi ako po ay nakatira sa Rojas District, no? Alam niyo po siguro, familiar kayo sa Gumamela at saka yung Waling-Waling Street. Kahapon po ay hanggang dibdib yung baha. Kaya sabi nga nung panalangin kanina, napakapalad po natin, lalong-lalo na dito sa Marikina, kasi napakaganda po, hindi na tayo binabaha. Amen ba yon? Praise God, no? Na maganda po yung sistema ng atin pong ginawa, lalong-lalo na dito po sa ilog. Kaya po, marami pong mabababang lugar dito, hindi na po binabaha. At patuloy lang yung prayer natin na wag na po tayong bahain. Amen? Kaya po, sa mga pag-aaral na isinasagawa natin, third quarter, winawaksi ang kasamaan. Nalaman po ninyo, napag-aralan natin ang kahulugan ng kasalanan, atin pong nasubaybayan kung ano po ang kalikasan ng kasalanan, ano-ano ang unang mga nagawang kasalanan sa langit at patuloy dito sa lupa, ano po ang naging kinakahinatnan ng kasalanan, ano ho, talagang sabi ng Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko, mamamatay kayo, at ganun nga ho ang nangyari kung tayo nagpapatuloy sa kasalanan. At lalo tigit po, ito pong serye natin na winawaksi ang kasamaan, sisimulan natin, no, na bigyan tayo ng karunungan ng Diyos kung ano po yung unang kasalanan ng sangkatauhan. Ano po yung unang kasalanan, sino po yung nakagawa, at para tayo ho bilang mga Kristiyano, makaiwas po tayo sa mga mabibigat na mga kasalanan na ito. Hindi po magiging perpekto ang buhay ng tao, makasalanan po talaga tayong pinanganak. At meron ho tayong mga kasalanan ho mula sa ating mga magulang, mula sa atin pong mga ninuno, na hindi na kayang burahin po yan. Kung hindi, ito po ay pwede pa rin mapatawad sa pamagitan po ng dugo ni Kristo. Alam niyo po, theologically, ang tao ho kasi ay finite being. Ibig sabihin ng finite being po,
may hangganan tayo. Tayo po ay saklaw ng espasyo, may space po ang tao, at meron tayong oras. Ibig sabihin, ewan ko naalala nyo pa, no? Matter is anything that occupies space and has mass. Sabi po ng pinag-aaralan natin. But that was 40 years ago, no? Nung tinuro po sa amin. Ewan ko kung yan pa rin yung definition ngayon ng matter. Baka iba na po yung definition ng matter ngayon. Pero gaya nga ho, ng saklaw tayo ng oras, saklaw tayo ng espasyo, ang tao ho pwedeng magbago. Ibig sabihin, kung nagkamali siya, since tayo po ay finite, may hangganan, pwede pa po tayong magbago tungo po sa kabutihan mula sa makasalanan. Pero yung mga anghel ho na nagkasala sa Diyos, infinite sila nung ginawa hindi naman katulad ng tao Infinite po sila and perfect po sila. Kaya ho, pagka nagkasala ang anghel, nasa kanya yung buong karunungan Ang tao hindi ganun karunong Ang tao ho pwedeng malinlang, ganun na nga ho nangyari sa mga ninuno natin. Pero ang mga anghel po, anghel ka na nga, perpekto ka na nga, nagkasala ka pa, for eternity po ang kasalanan ng anghel. Kaya po, hindi pwedeng patawarin ang anghel na nagkasala. At sila na nga ho yung mga kampo ng kadiliman po ngayon. Wala po silang kapatawaran. Minsan may nagtanong po sa akin, di ba pastor, si Satanas po ang hari po ng impyerno? Mali po yon. Ang hari po ng impyerno si Jesus Christ. Kasi ang impyerno po, hindi po kaharian yon. Lugar po ng pagpaparusa yon. At maski po si Satanas, ang lahat ng mga kampo niya, at sad to say, mga tao po na susunod sa kanya, ibubulid po doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nais ko po sanang ipamahagi sa inyo ngayon, ano po yung kauna-unahang kasalanan ng sangkatauhan na tuloy ho, minana natin. Pero bago tayo mag-proceed, karunungan ho nang gagaling sa banal na Espiritu. Inaanyayahan ko po na tayo pong lahat ay yumuko at patuloy nating ipagdiwang ang araw na ito na ang Diyos ay mabuti. Maraming salamat, Ama, sa lahat po ng pagpatak ng ulan na ito. Tinitignan namin na biyaya mula sa langit upang kami po, Panginoong Diyos, ay patuloy niyong pagpalain, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga pananim, lalong-lalo na, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga tag-init na amin pong dinaanan. Maraming salamat sa pagpapatawad ng lahat ng aming nagawang pagkakamali mula po aming ulo hanggang talampakan, sa aming puso, aming isipan. Pinatawad niyo kami sa pamagitan po ng pagpatak ng dugo ni Kristo. At sa lahat po ng nagugulumihanan, may mga karamdaman ngayon, Panginoong Ama, tanging Ikaw ang dakilang manggagamot at sa pamagitan ng latay mga sugat mo, that by your stripes, by your wounds, Lord, we claim healing upon healing, lalong-lalo na sa mga kapatid po naming may kahinaang pisikal at sa mga kapatid po naming may sakit pong espiritual. Ama, Ikaw ang kumilos po para maunawaan namin ang mga mensahe na ito. Hindi lang po mailagay sa aming pag-iisip, kung hindi magbigay ng karunungan upang matuto kami sa lahat po ng iyong mga aral. Panginoon, lakaran namin ang lahat ng mga salita na ito nang meron pong sigasig at patuloy na pagpapakumbaba at ilagay mo ang pag-ibig sa aming puso na kung paano iniibig ka namin ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong kalakasan, maibig din namin ang aming kapwa at ang aming mga kaaway. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas po na papurit, pagkilala at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan. Alam niyo po, when it comes to the first sin of mankind, ito po ay nasa saklaw po ng aklat ng Genesis. Nandyan po yan. Ang origin po ng kasalanan at ano po ang naging consequence ng kasalanan. At kung tayo ho ay tutungo sa aklat ng Genesis, doon po sa 3:1 hanggang 7, dinivide ko po siya ng 4. Dahil po sa expository preaching na ito, makikita nyo kung anong kasalanan po ang ipinamana sa atin ng kalaban. Ang Diyos po, ginawa tayo tagapagmana po ng paraiso niya. Ang Diyos po, ginawa ang tao sa wangis at sa kanya pong larawan. Kaya si Satanas ho, when he was casted down, dito po sa sangkatauhan, inggit na inggit po si Satanas. Tatandaan nyo mga kapatid, both in Ezekiel chapter 28 at dun po sa Isaiah chapter 14,
wala pa pong tao nung nagkasala po si Lucifer. Wala pa po siya. Pero nung ginawa po yung tao, inggit na inggit siya. Alam niyo kung bakit? Ang anghel po hindi ginawa sa wangis at larawan ng Diyos. Ang tao ho, mas makapangyarihan po. And mind you people, mga kapatid, huhusgahan ho natin ang mga anghel na nagkasala pag dumating si Kristo. Kaya po, ganun na lamang po yung sigasig ng bawat isa sa atin, makapaglingkod sa Diyos, binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na tayo po lahat ay humatol sa mga anghel na ito. Kasama po tayo sa jury, kasama po tayo doon po sa council, kasama po si Kristo sa paghatol po kay Lucifer, at lahat po ng kanyang mga kampon, uupo tayong hahatol. Kaya wag nating sasabihin, ay, Christian lang ako, hindi ho. Mabigat po ang katungkulan po ng bawat isa sa atin. At gaya ho ng sabi rito sa Genesis 3:1 hanggang 3, mamaya ho itutuloy natin hanggang 7, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang punong kahoy sa halamanan? Tingnan niyo po, nag-cast kagad ng duda. Ano pong sabi ng babae? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ng anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyaon, sapagkat sinabi ng Diyos na wag naming kakanin, nihihipuin man lamang ang bunga na ito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Tignan niyo po yung ahas, yan po si Satanas. Nag-cast kagad ng doubt. Kaya po yung pagdududa, hindi po galing sa Diyos yan. Pagka nakakaramdam po kayo ng duda, i-cast out nyo po. Pero ano po yung sinabi dito in verse 2? Sumagot ang babae. Balik po sa kanina. Sumagot ang babae dito po sa verse 2, maaari naming kainin ng anumang bunga sa halamanan. Katotohanan o hindi? Ang babae nagwiwika ng katotohanan. Bakit? Yun ang sinabi ng Diyos eh. At ang sabi po rito, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyaon. Sinabi ng Diyos. Sino nagsabi? Ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, katotohanan. Amen? Sabi po dito, sinabi ng Diyos na wag kaming kakain, hihihipo man lamang ng bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Katotohanan o mali? Katotohanan yan. Ano pong ginawa ng ahas? Next slide. Tingnan nyo po. Dito po sa kulay violet, makikita nyo po. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Again, sinabi ng Panginoon, sinabi ng ahas. Yung sinabi ng ahas, totoo po o hindi? Kasinungalingan yan. Can you say amen? Dapat marunong tayong mag-decipher pag may bumubulong sa atin. Dapat marunong tayo na malaman natin kung tama ba yan o talaga hindi. Anong basis? Scripture. Ano pong basihan? Sabihin nga natin, salita ng Diyos. Kaya sana yung mga charismatic na ating mga kaibigan, yung mga Pentecostal, huwag kayong magagalit po kasi ako po yung nagsasabi ng totoo. Lalong-lalo na mahal namin kayo. Mas pagtitiwalaan ko po yung nabasa ko kaysa yung meron akong narinig. Mas pagtitiwalaan ko po pag sinabi ng pastor ko, pinapasabi sa iyo ng Diyos na mahal ka niya, kasi sabi ng kasulatan, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kaysa sabihin ko sa inyo, pinapasabi sa iyo ang Diyos, bigyan mo ng malaking pera yung pastor. Ay, hindi po ko maniniwala sa ganun Nasaan sa Bible po yon? May pinapasabi ang Diyos sa iyo, huwag ka raw mag-asawa. Ika-cast out nyo po yon. Malalaman natin ang totoo, at ang totoo po'y magpapalaya sa atin, because every meaning po ng atin pong tinatanggap po mula po sa Diyos nang gagaling sa Kanyang salita. Kaya po aware ako sa mga bulong, aware po ako sa mga panaginip, aware po ako na minsan may pinapasabi ang Diyos sa iyo, lahat nasa Bible. Kaya ingatan nyo po. Kaya dun po sa mga kapatid natin na hanggang ngayon nag-speaking in tongues, huwag kayong magagalit sa akin. Ang speaking in tongues po, kung yan po ay banyagang wika. Pero po kung speaking in tongues po nito, ano pong meaning? Nakapagpalakas ba ng kalooban? O ang tao po'y nalito? O ang tao po ay natakot dahil kayo po'y nagsasalita ng mga hindi maintindihan po? Kaya kung hindi po maintindihan yung pagsasalita ninyo, huwag na lang po tayong magsalita.
Pero marami pong magagalit sa akin. Ang dami-dami pong mga kapatid po sa Marbal na Pentecostal. Kaya po ako, mga kapatid, ang Diyos po nagpapagaling pa rin po. Pwede ko po kayong ipinalangin for healing po. Pero mga kapatid, ang Diyos po sa mga huling araw ngayon po, I don't think ang Diyos po ngayon ay bubuhay pa ng patay. Kasi pinakita niya na po dati yun eh. May mga ibang pastoro, dali nyo yung patay dito. Yung patay ho na yun, talagang palabas lang ho, hindi ho talaga patay. Yung totoo, humukay kayo po, pumunta po kayo sa Loyola, humukay kayo ng 30 years na nabuto roon, dali nyo rito, kahit na isang pastor ho makabuhay nun, kapatid, I don't think mangyayari po yun. Hindi na ho pinaintulutan ng Diyos yan, ang Diyos lang ho makakagawa noon. Kaya be aware. So dun po, ang sabi po dito sa verse 4, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Kinounter niya kagad yung totoo ng hindi totoo. Ano pong sabi rito? Hindi kayo mamamatay. Ano pong sabi? Sinabi nga yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyaon, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos. Kung ano yung kasalanan niya doon po sa langit, ang sabi niya, papantayan ko ang Diyos. Pag binasa niyo po ang Isaiah chapter 14, Ezekiel chapter 28, tignan niyo po yung Isaiah chapter 14, verse 13 to 14, ang sabi ni Satanas doon, at ako'y tutungtong sa kaitaasan at aking papantayan ang Diyos. Ano po yung panlilinglan niya? Kayo ay magiging parang Diyos. Now, hello mga kapatid. Let us have a discerning heart. Kasi hindi ho na-discern ni Eve yun eh. Walang pwedeng makapantay sa Diyos. Amen? Kaya po, huling-huli na kagad si Satanas dito eh. Ang sabi niya po rito, makakaunawa kayo at kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Binigyan ka ng offer eh. Alam niyo po, si Satanas hindi rin nag-iisip. Nung tinukso niya po si Kristo doon po sa pinakamataas po na bundok, ang sabi niya sa Panginoon, tignan mo ang lahat ng mga kaharian at mga kapangyarihan na yan. Ibibigay ko sa iyo lahat yan, lumuhod ka lang sa akin. Sino may-ari ho ng lahat ng kapangyarihan na yon at ang lahat po ng kayamanan na yon? Sige nga, sino may-ari ho nun? Tutuksuhin mo ang Panginoong Hesus, kanya lahat yon. Lumuhod ka lang sa akin. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Sapagkat ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pamagitan ng pagkain ng tinapay, kundi ang tao'y nabubuhay sa pamamagitan ng pakikinig din ng salita ng Diyos. Man does not live by bread alone in Matthew chapter 4 verse 4, but from every word that cometh from the mouth of God. Kaya nung kanya pong iningganyo yung babae, ay, malalaman ko yung tama at mali. Magiging parang Diyos ako. Ang babae nagnasa. Alam niyo po, masama ho yung pagnanasa ng mali. Kaya ang sabi po dito sa verse 6, ang punong kahoy napakaganda sa paningin. Sinabi nga ng Lord, masama yan eh. Hawakan mo lang yan, magkakasala ka eh. Pag kinain mo yan, mamamatay ka. Pero yung kasalanan na yon naging maganda sa mata ni Eva, at ang sabi rito, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Wala na, dinistort na ng kalaban yung kanyang pag-iisip eh. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong, but this is false wisdom. Hindi wisdom ng Diyos ito. At ano pong sabi, kaya'y pumitas siya, pagpitas mo pa lang, nagkamali ka na, huwag kayong hahawak, sabi ng Panginoon, at kumain nito. At binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. Ano-ano po yung mga nakita nating pagkakasala rito? Sana po maging mapanuri tayo. Kasi nagpamana ho yung kalaban sa atin ng kasalanan. Minsan mo sa mga pastor, sabi nila, ang unang kasalanan po ay pagsuway. Totoo po yung tama ho, pagsuway. Pero yung pagnanasa ho kasi, hindi masama ho na tayo kung minsan ho ay magkaroon ng pagdududa. Halimbawa, kaya ko ba ito o hindi? Kaya ba ng Diyos ito o hindi? Basta po, at the end, in our action, ang ating pinanghawakan ho, yung faith kay Lord. Marami pong mga disipulo ng Diyos nagduda sa Kanya. Isa na ho si Pedro dyan eh. Doubt per se is not a sin.
Pero kapag nagduda ka at ipinakita mo sa gawa mo, nagiging kasalanan. Kaya yung unang kasalanan na disobedience po, no, nanggaling din po dun po sa ating pagdududa. Naglagay po ng doubt si Satanas eh. Ano-ano yung mga pinamana sa atin? Number 1, tignan nyo mabuti, no ho? Ang kaaway po ay tuso. What do we mean by tuso, no ho? Sa English, ibig sabihin yan ho, cunning or shrewd, no? Ito po, manipulation, ano? At ito po ay masama. Kasi hindi maganda ang salitang tuso. Di ba may kasabihan tayo? Tuso man ang matching, na paglalalangan din. No? Naalala ko yung kwento ni Jose Rizal. Yung matching kasi palaging, niya nilalamangan yung pagong. Ang ginawa nila, may puno ng saging. Naalala nyo yon? Hinati yung puno ng saging. Sabi nung matching, akin itong may dahon. Ikaw, walang kwenta na sa'yo, yung kalahati, wala namang dahon. Pero sino talaga ang mas marunong? Mas marunong siyempre, no? Yung pagong, pinili ng pagong. Kasi nung nilibing ng pagong, tumubo. Samantalang yung kanya, namatay. Kaya tuso man ng matching napaglalalangan din talaga. Ibig sabihin ng pagkatuso masama yan. Magmamanipulate ka ng ibang kapwa nyo. Kaya marami ngayong mga negosyante tuso eh. Biro nyo po, kukunin yung mga pera natin, mag-i-invest kayo, sasabihin po sa inyo, kikita ka 30, 40%, katusuhan po yon. Sana wala ganong klaseng negosyo rito. Ipipiramiding kayo. Saan ang galing ang pagiging tuso na yon? Ang sabi po dito ng Genesis chapter 3 verse 1, ang ahas, si Satanas, ang diablo po, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Pinakatuso. And even in the book of Revelation, ang pagkain ni Satanas po ay kasalanan. Pag ang tao ay nagkakasala, lalaki siya ng lalaki, ng lalaki, ng lalaki. Mula po sa ahas, sabi po dito, in the book of Revelations, chapter 12, verse 9, mula po sa maliit na ahas, lumaki. Bakit lumaki? Nadaya niya po ang sangkatauhan. Alam niyo po, kung titignan niyo po, ayan po sila Adolf Hitler, maraming pinapatay na tao niyan. Ang nasa likuran po niyan si Satanas. Bata pa lang yan, pinasok na ni Satanas ang pag-iisip niya. Yung leader ng North Korea, bakit siya sinasamba yung presidente ng North Korea? At siya po, wala ibang kinikilalang Diyos po, doon po sa bansa na yun. Pumasok na si Satanas dyan, magsimula pa sa ninuno po niyan. Bakit maraming mga nagiging serial killer? Maging mapanuri kayo kapatid Biro nyo sa mga paaralan po, may mga estudyante, bigla na lang papasukin ang isip nila, papatayin nila lahat ng mga estudyanteng walang kamuang-umuang. Tignan nyo sa US, i-research nyo, Virginia Tech, yung tinatawag nating Columbine University, Columbine High School Massacre, 32 pinatay ng estudyante. Ang sabi niya, may bumulong sa kanya. Sino yung bumulong? Walang iba kundi yung ahas. Bakit meron ngayon na nananahimik po yung isang driver na naghahanap buhay? Alam naman po nila, Gcash po sa kanya yung kanyang natatanggap na bayad. Walang laman yung yung bulsa nun. Hold upin nyo po, sasaksakin nyo, papatay nyo, itatapon nyo sa isang masukal na lugar. Sino kaya yung bumulong doon? Maging mapanuri kayo. Buhay si Satanas. And every time nakikita niyo may isang magulang ginagahasa ang kanyang anak. May nakita kayong pastor niloloko ang kanyang mga miyembro. May nakikita po kayo, lalaki nangangaliwa, babae gumagawa po ng pangangalunya. Meron pong espiritu na lumulukob sa kanila. Kaya tama po sabi ng Biblia, ang kalaban natin po ay hindi laman at dugo. Ang kalaban po natin ay mga kapangyarihan po ng sanlibutan na ito. Ito po yung mga kampo ng kadiliman. Kaya ako po ang pinaka ninanais ko po. Kanina po, sabing ganun po na marami ng corona si pastor. Salamat po sa pagwika, pero hindi po yun ang aking inaatim. Ang inaatim ko po pagdating sa langit, papalayain na tayo sa kasalanan. Amen? Kasi hanggang naririto po tayo, paulit-ulit yung kasalanan I don't care about corona. Hindi ko kailangan po yung mga medalya.
Pagka ho na mahinga na ako, o kaya na mahinga po tayo, at kukunin na tayo ni Kristo, ang sarap-sarap nung pakiramdam ho, wala na tayong kasalanan. Kasi maski ako naloloko pa rin po ako ng kalaban eh. Ang bawat isang nakaupo sa inyo, hindi ba nagagalit pa rin tayo? Nakakapagmura pa rin tayo. Tayo nakakapag-chismis. Tayo ho, kung minsan ho, nandun pa rin yung pagdududa. Minsan tayo ho, nakakapangaliwa. Aminin na ho natin, maging mga lalaki po, di ba? Kahit na anong pilit nating tinutupad. Kaya ako hindi ako humihinto ng katuturo po dito sa harapan. Kasi walang pong pagsubok na dumating sa atin na hindi naranasan ng lahat ng tao. Kasi nasabi ko, nangangalo niya, kasama rin po ako ron. Hindi man po sa aksyon, sa mata. Kaya tayo ho lahat biktima ni Satanas eh. Kaya pag napakawalan na po tayo sa mundo na ito, hallelujah na talaga. I do not want riches and glory. I do not want the crown. I do not want the medals or even the reward. Yun pong isang lugar na wala ng kasalanan, wala ng mamamatay, wala na pong iiyak, wala na po na, di ba kada nagpipreach ka, tumutulo pa rin yung luha mo. Pero pagka ho tayo naroon na sa langit, mga kapatid, naroon na po yung buong puso natin at ang pinagpapasalamat ko, wala na pong kasalanan doon po sa langit. Kaya po ang kalaban po ay tuso. Kakakain niya po ng kanyang mga niloloko. Tingnan niyo po ang nangyari sa kanya. Sa Pahayag 12:9, itinapon ang napakalaking dragon from ahas, naging dragon. Nakita na ho kayo ng dragon? Ang dragon ho, may mga kamay na. Ang dragon ho, bumubuga na ho ng apoy. Ang dragon ho, talagang napakalaki ho, higante na ho yan. Ikumpara nyo po sa maliit na ahas, ang dami niya na kasing niloko. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa Pahayag 12:9, at itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas, si Satanas ho, na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sandibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. If God did not spare the angels who have sinned against Him, is not also going to spare us who has sinned against God. Kaya mga kapatid, pagsisihan natin talaga ang ating mga kasalanan. Kaya maraming tao ngayon naging tuso, marami ngayon mga tao naging manipulative po, marami hong tao ngayon naging mapanlinlang sapagkat yung pinanggalingan ho ng pagiging tuso, walang iba ho, kundi si Satanas. Kaya kung may pagkatuso pa rin ho tayo, iisahan ko yung mga walang kamuang-muang na mga kapatid o kapitbahay namin, ire-recruit ko yan. Illegal recruiter ako. Tuso ho yun, galing kay Satanas. Yung mga pera ninyo, palalaguin ko. 30% kikitain nyo pagkatapos na ibigay nyo sa akin. Kunwari, pasasakayin ko kayo, unang buwan meron, pero sa susunod wala na. Tinago ko na at tinakas ang pera nyo. Tuso ho yun. Kanino nang gagaling ho yun? Kay Satanas. Yun pong mga paninda natin. Ano pong sabi ng Kawikaan 11:1, may mga negosyante po tayo rito. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang maling timbangan. Mga nagtitinda po ng manok, ini-injection na ninyo ng tubig. Yung mga nagtitinda po ng mga pagkain, binabawasan nyo po. Yung nagbibigay po kayo, halimbawa po, nagbebenta ng mga bigas, binuburiki po ninyo. Pagkatuso po yan, kanino nang gagaling? Walang iba kung hindi kay Satanas. Pangalawa ho, hindi lang tuso ho yung binigay sa atin. Ang kaaway ho, mapaglinlang, o sabi po dito, mapag-alinlangan. No? Nag-aalinlangan siya palagi. Sabi ng Panginoong Diyos kay Satanas, gagawin kitang pinakamagandang anghel. Kaya nag-alinlangan siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ako yung pinakamaganda. Ako yung pinakamarunong. Ako yung tagapagpaawit sa langit. Lahat ng mga anghel aawit dahil sa akin. Ganun kayabang si Satanas. Sabi ng Panginoon, tatandaan mo, nilikha kita para sa aking kalwalhatian. Nag-alinlangan siya. Ganon din yung ginagawa niya sa atin. Sabi po ng Genesis chapter 3 verse 1-3, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang punong kahoy sa halamanan? Totoo ba? Kaya po, mag-ingat po tayo sa mga katabi po natin. Mare, totoo ba? Ingat po kayo dyan. Kasi pag hindi nyo pinigil yan, chismis na ho yan. May narinig ako tungkol kay pastor. Totoo ba yon?
Cut off nyo po yun, i-rebuke nyo po. May narinig ako kay kumpari meron daw silang ugnayan. Totoo ba yun? Sabi po ng demonyo totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang punong kahoy sa halamanan? Ano po sanang magandang sagot ho ni Eva? Ha? Ano pong pinakamagandang sagot sana? Totoo, sinabi ng Diyos yon. Pero sa banal na kapangyarihan ng Diyos, pinupuksa kita at ang lahat ng iyong mga pagdududa sa Kanya. Dapat ganun wala, in-entertain niya Sumagot ang babae, maaari kaming kumain ng anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyaon. Sinabi ng Diyos. Sino po nagsabi? Pag sinabi po ng salita ng Diyos, panghawakan ninyo. Hindi, pastoro, hindi nangyayari sa buhay namin Basta sinabi ng Diyos, huwag kayong bibitaw. Amen? Pag sinabi lang ni Pastor Archie, bitawan ninyo. Pero pag sinasabi na ng Diyos sa akin, nabasa ko, pinag-aralan ko, hindi ko narinig, hindi po nakita sa panaginip, sinabi ng Diyos, totoo yon. Kaya lang may maglalagay ng pagdududa ho. Bakit pastor kayo ho? Kuminsan ho, yung mga Pentecostal, sinasabihan nyo po sila, walang holy laughter. Wala naman ho talaga ho sa Bible yon. Nakita ho ba kayo na nung sila po'y binebless ng banal na Espiritu, nagtatawanan lahat? Mocking laugh po yun. Marami magagalit sa akin na Pentecostal nito. Yung speaking of tongues nasa Bible, pero may kaayusan. Dapat maipapaliwanag ng isa sa atin. Pero kung halimbawa lang ho, walang kabuluhang salita, pumapanig tayo sa dyablo nun. God is a God of order inside the church. Kaya nga ho, ang kaaway ho, mapaglinlang at mapag-alinlangan. Do you have doubts in your heart? Humihiling ba kayo sa Diyos, mga kapatid? Pag humiling kayo sa Diyos, anong sabi ng Panginoong Diyos? Ibibigay niya po ba yung heart's desire natin? Pero kung minsan humihiling tayo sa Diyos, pero tayo ho ay nagdududa. At ano pong sabi ng Santiago 1:6? Tingnan niyo po ang sabi ng James chapter 1 verse 6. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Pwede ba nating sabihin, huwag mag-alinlangan? Naglagay na nga ho yung dyablo. Totoo ba sinabi niya? Totoo ba sabi ng Diyos, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan? Totoo ba sabi ng Diyos sa kanyang mga sugat at mga latay, pagagalingin kanya? Totoo ba na ang lahat ng nananalig sa Diyos, kahit siya'y mamatay, bubuhayin muli? Totoo ho ba yun, mga kapatid? Can we say amen? Those are words of God. Lalagay ho ng dyablo, hindi totoo yan. Kailangan member ka ng church. Ay, malaking kasinungalingan. Ang dami hong sinungaling na mga pastor ngayon. Kaya wag kayo hong aanib. Yung mga pag-anib-anib membership ng ganyan, members of ganitong church, kaanib na mga iglesyang ganito, pandaraya ho ng kalaban. Ang kaligtasan ho, it's between you and the Lord Jesus Christ. Kahit magkakaanib tayo sa isang iglesia ho, hindi ko pa rin alam ang laman ng puso ninyo. Kaya ho, ang dyablo ngayon, naglagay po, gumawa ka ng mabuti. Sumama ka sa amin, marami kaming medical ginagawa po sa mga kapatid, maraming binibigay na mga bigas. Ang tanong, do we have faith in the Lord Jesus Christ? O ginagawa natin yon dahil may pananampalataya tayo sa sugo? Pandaraya ho ng kalaban. Kaya tignan nating mabuti, ho? Ang sabi po dito, ang kaaway ay mapag-alinlangan. Kaya nga ho mga kapatid, siya na naisumingi sa Diyos, hindi ho dapat tayong mag-alinlangan. Huwag kayong mag-alinlangan ang wika ng ating Panginoon. Bakit daw ho? Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Tingnan nyo si Eva. Tinaboy ho. Nawala ho yung kanyang pundasyon ng pananampalataya. Bakit? Nag-alinlangan. Ang kalaban ay tuso. Kaya maraming tao ngayon, sana hindi tayo tuso. Ang kaaway po ay mapag-alinlangan. Mapag-alinlangan din ba kayo sa Diyos? Ikatlo, tignan ninyong mabuti. Ikatlo, ang kaaway ho'y sinungaling. There is a passage in the Bible, doon po sa John chapter 10, verse 10, the devil, yan po si Satanas, sapagkat ang dyablo po'y naparito
upang tayo ho ay nakawan, sirain at pagsinungaling. The devil came to kill, steal, and destroy. Ano po yung ninanakaw sa atin ng dyablo? Yung katotohanan. Bakit? Sapagkat sabi po ng 1:8:44, kayo ay sa ama niyong dyablo na pasimula pa ay ama na ng kasinungalingan. Wala pong totoo sa dyablo. Kaya po sabi niya, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. From totoo, naging hindi totoo. Kaya sinabi po ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Ano po yung totoong katotohanan ho doon? Mamamatay sila o hindi mamamatay? Mamamatay kayo. Wala ho mga kapatid Tayo ho ba naniniwala tayo sa boses po ng dyablo? Hindi ka kaya na iligtas ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung katotohanan. Pwede ko po bang malaman dito kung sino talaga ho yung may faith kay Kristo? Magsabi ng amen. Malakas ho, yung totoo, pagka ho hindi ho, wala kayong faith, huwag kayong magsalita. Yung talagang may faith kay Kristo, magsabi ng amen. Lahat na nag-amen na yan, once na kayo po ay maaksidente, once na kayo mamatay ng atake sa puso, once na kayo po ay magkaroon po ng malubhang karamdaman, bigla kayong namatay, ano po ang katotohanan? Makakasama ninyo si Jesus sa langit. Can we all say amen? Yun ang totoo ho. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. Pero lalagyan ka ng pag-aalinlangan yan. Maraming mga pastor ho ngayon, miyembro ka ba ng iglesia? Hindi. Naku, delikado kayo pag namatay kayo. Gumagawa ka ba ng mabuti? Nakakasala? Naku, dapat tayo ho ay hindi nagkakasala. Mapupunta tayo sa impyerno niya. At kung kayo ho, sa puso ninyo, ang pakiramdam nyo po, hindi kayo nagkakamali, kasinungalingan po yun. Sino man nagsasabi na siya hindi nagkakasala ay isang sinungaling. Sabi ng unang 1. Bakit to? Tingnan niyo po sinabi, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, sinasabi lang yan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyaon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos. Hallelujah. Huwag kayo mag-isip ho na maging parang Diyos, kasalanan na ho yun. Pero finifeed niya. Kaya po ang kalaban ho, mag-discern kayo. Magaling ho yan sa opisina, lalo na sa ating mga lalaki. Pag nakakita ng pagkakataon yan, kasi ito ho, ang kalaban ho, hindi niya nakikita ito. Ang kalaban ho, hindi niya nakikita ito, pero nakikita niya yung galaw ng mata. Tingin ka ng tingin sa sekretary mo, alam na kagad ng dyablo po yon. Ang kahinaan nito ay babae. Kaya huwag niyong i-fixate yung mata ninyo, lalong-lalo na dun sa mga kaopisina ninyong magaganda kung may asawa na kayo. Kasi nai-interpret po yan. At huwag kayong magpapahayag po. Yung puro reklamador, naku, lalo pong tuwan-tuwa dyablo yan. Kasi hindi niya alam po yung nasa puso Ano ba naman buhay ito? Kagaganito na lang, magpapakamatay na lang ako. Naku, bubuyuan kayo. Narinig Gulong-gulo na pala itong tao na ito. Gusto na pala niyang magpakamatay. Bubuyuan ko pa ito. Narinig niya Pero kung naririnig po ng dyablo, salamat po Panginoon, wala siya ho Wala pong kapangyarihan ng dyablong mapasok ang puso at ang isipan. Kapag ho nasasabi natin, salamat Panginoon, inis na inis po yan. Pag sinasabi po natin na natapilok na nga tayo, hallelujah, praise the Lord pa rin, at hindi ka nagmura. Kasi pag nainis kayo at nagmura ho kayo, talagang i-develop niya, ay palamura pala ito. I-develop niya po yung galit sa puso natin. Kaya mga kapatid, ang kaaway po ay sinungaling. He is the father of all lies. So tuso siya, mapag-alinlangan siya, sinungaling siya. Nakikita niyo ho, tinanim niya po sa puso natin ngayon yan. Huli sa lahat, tignan niyo po yung dyablo. Siya po ay mapagnasa. Inofera niya po si Eva. Ano po yung inoffer niya kay Eva? Magkakaroon kayo ng karunungan, kaalaman ng masama at mali. Magiging parang Diyos kayo. Dapat hindi kayo nagnasa. Kaya po tayo, binibigyan tayo ng ating Panginoon. May asawa tayo. Binigyan tayo ng trabaho ng Diyos. Makontento po tayo. May kakanin tayo, may iinumin tayo, may dadamitin tayo. Ano pong sabi ng Biblia? Makontento na tayo sa mga bagay na ito. Binigyan po kayo ng mabuting asawa. Ang mabuting asawa, sabi ng Kawikaan 31, galing sa Diyos. Can we say amen? Mga kalalakihan, mabuti ba asawa nyo? Wag na tayo magnasa sa iba. Can we say amen? Hallelujah.
Meron ba kayong trabaho ngayon? Can we say amen? Minimum wage ho ba? Amen. Huwag na tayong magnasa ho na tayo ho magiging kubrador pa ng weteng. Na kayo ho magiging Kristo pa ng sabong. Blasphemous pa, ginawa pang Kristo ng sabong. Ha? Na kapag ho kayo ay nagchochope pa, baka mailibing kayo sa taal. O alam na alam niyo yung salitang chope, no ho? Ang mga biyenan ko ho kasi magagaling ho dyan. Mga manukan ho kami dati ho dun sa may Rojas District ho bakit ho ganun ho? Pwede naman tayong maging kontento sa minimum wage. Nakakita po ako ng isang pamilya, no ho? Yung tatay ho, kumita ho, siguro naka-receive ng 13-month pay, pero alam niyo pong construction worker sinama po yung asawa, 3 mga anak, pumunta ng ukay-ukay, nagsusukat ng mga damit nung Pasko. Tuwan-tuwa po ako dun sa pamilya na yon, yung anak nakakuha ng medyo lumalumang damit, parang ang bili ho ng tatay, 30 pesos o 50 pesos. Sino yung nagpupunta sa taytay kung minsan ho dito? Kung simple lang yung atin pong mga gusto sa puso natin, minsan kahit na second hand lang ho yung damit natin na binili natin. Yun yung nakayanan, kontento tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng trabaho, minimum wage. Naging security guard ka, naging tapat ka. Naging driver ka po sa jeep, nagbabalik ka ng sukli po. Naging maayos ka po, na tagapaglinis ng kalsada. Mga kapatid, hindi ka nagnanasa ng anumang bagay na illegal sapagkat ang sinabi po dito ni Eva, naisip niya, it all starts with the mind. Naisip niya, nakahanga-hanga maging marunong. Pero ang karunungan po, pagkatakot sa Diyos, yung karunungan na ito, karunungan ho na pantayan ng Diyos. Naisip ni Eva na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain siya at ibinigay niya sa kanyang asawa at kumain din ito. Pumasok ngayon ang kasalanan. Ang sabi po ng ikalawang 1, doon po sa 2:15 hanggang 16. The book of 1 John, chapter 2, verse 15 to 16. Huwag nga nating pakaibigin ang sanlibutan na ito. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan na ito, katulad na naranasan po ni Eva, ang pagnanasa ho ng mata, ang ganda ng bunga Ang pagnanasa ng laman, mas maganda na siya sa asawa ko At ang pagmamapuri ng mundo na ito, akong pinakamagaling na preacher sa mundong ito, ay hindi nanggagaling sa Ama, kung hindi nanggagaling po sa sanlibutan. Wala po yung pag-ibig ng Ama roon. Kaya kung makikita niyo po mga kapatid, ang dyablo ho ay naglagay ng masamang pagnanasa sa atin po. Ang dyablo po ay tuso, ang dyablo po ay mapagnasa, ang dyablo po ay sinungaling, at ang dyablo po ay mapag-alinlangan. Pinamana sa atin yung 4 na yan. Maging mapanuri po tayo mga kapatid, may paraan po ang Diyos diyan. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa atin, sa isang talata ng Santiago sa 4:7 hanggang 8 po. Submit yourself unto God, resist the devil, and the devil will flee from you. Come to me, and God will also come to you. Ang sabi po ng Panginoon, wash all your hands, you sinner, and cleanse your heart, you double-minded. Sa Tagalog, bilang pangwakas, sabi ng Santiago 4:7 hanggang 8. At mula po dito, nakuha ko rin ang ituturo ko sa inyo ngayong Wednesday. Ako po'y magpapahayag sa inyo, ako po'y lilipad ng Tugigaraw. Ipanalangin nyo po na maging magandang panahon. At tayo po magla-live po mismo doon sa Cagayan State University para ho pag-aralan ng 4 na ito. Sabi po ng Santiago 4:7 hanggang 8, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Sabi nga natin, pasakop, labanan, lumapit, hugasan, at linisin. O di may Bible studies na tayo sa Wednesday. Tatalakayin natin sa Wednesday yan, tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang ating dakilang Praise God! Panginoong Diyos, ang tanging ninanais po ng bawat isa na naririto, makapiling ka sa langit, Panginoong Diyos. Talagang daman-daman namin po, Panginoon, ang iyong kabanalan.
At kami po, Lord, lahat ngayon nasa tanikala po ng lahat ng itinanim ng kalaban na ito sa amin. Kami po ay nagiging tuso, maraming pagkakataon ng aming buhay. May mga nalinlang kami, may mga nagawan kami ng hindi magaganda, sapagkat naging tuso po kami. Naging mapaglinlang po kami, Panginoong Diyos, sapagkat pati po ang mga salita ninyo, kalooban ninyo, nagkakaroon ng distortion po, pag-aalanganin po sa aming buhay. Naging sinungaling kami at walang tao po na hindi nagkakamali po, Panginoon, lalong-lalo na sa pagiging sinungaling, sapagkat ang lahat ng tao ay sinungaling, ang Diyos lamang po ang makatotohanan. Pero may paraan ka, Panginoong Ama. As you have given us those words, Panginoon, lumapit kami sa lahat sa inyo, Panginoong Diyos, na nagugulumihanan. Hugasan namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga maruruming kamay. Panginoon, sa paglapit namin sa inyo, patuloy po na biyayaan niyo po kami ng pagpapatawad ng aming mga puso. Maraming salamat, Ama, sa lahat po ng mga aralin na ito. Kayang-kaya naming labanan po ang kaaway. Ngunit ang susi dito, Panginoon, magpasakop. Submit ourselves to God. Resist the devil, and the devil will flee from us. Come to the Lord, and He will come unto us. Wash all our hands, O Lord, all who are sinners. And Lord, cleanse all our hearts, all who are double-minded. Maraming salamat, Panginoong Ama. Nawa po maging mapanuri kami sa mga bulong ng kalaban. Ang lahat ng ito'y pinagpapasalamat namin sa banal po na pangalan ng Panginoong Diyos. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. Yan, maraming salamat po sa Panginoon, sa buhay ni Pastor, at sa inihayag niyang mga salita sa atin. Punong-puno po ang puso natin ng busog na salita ng Diyos, pag-iingat at disiplina. Ngayon naman po ay ihahandog po natin ang ating ikapoo at kaloob ng may kagalakan at pasasalamat. Maaari po natin itong ilagay sa mga offering boxes sa harap, or sa GCash and bank accounts po na naka-flash sa ating screen. Sinasabi po sa Kawikaan, chapter 3, verses 9 to 10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. Sa gayon, ang iyong mga bodega ay mapupuno ng kasaganaan at ang iyong mga sisidlan ay aapaw sa bagong alak. Tayo po ay manalangin. Aming mapagkalingang Diyos Ama, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na may pusong puno ng pagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob sa amin araw-araw. Ikaw po ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng aming mga tinatamasa, ang aming buhay, ang aming kalakasan at aming kabuhayan, Panginoon. O Lord, we thank you po sa mga provisions sa trabaho, sa negosyo, at sa mga taong inyong ginagamit bilang daluyan ng pagpapala. Idinadalangin po namin sila at ang mga ito na inyo pong pagkaingatan at lalo pa pong pagpalain at palaguin. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa inyong katapatan at walang hanggang kabutihan sa aming buhay. Panginoon, buong puso po na aming inaalay sa inyo ang aming ikapo at kaloob. Please bless these offerings, O Lord, and mightily use them for the expansion of your kingdom and to be a blessing to others who are in need as well. Lord, turuan niyo po ang aming mga puso na maging cheerful at faithful givers. Hindi lamang nagbibigay dahil may sobra, kundi dahil mahal ka namin at ipinagtitiwala po namin sa inyo ang aming buhay. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw lang po ang aming itinataas, pinapasalamatan at pinararangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus ng aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong dirigin at ang bayang ito iyong pagkagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Salamat po, Diyos, sa lahat ng pagpapala na uulan sa aming lahat. Nawa po kaming lahat, Lord, ay maging channel of your blessing. At ngayon po, dumako tayo sa pagbati sa ating mga kapatiran na nagdaraos ng kanilang mga kaarawan. Simulan po natin sa July 23. Happy birthday, Brother Larry Mendoza. July 25, Sister Diana Bautista. At happy anniversary, July 25, Brother Jeff and Sister Arlene Jimenez. Sa mga may kaarawan po na hindi natawag, pwede naman po kayong tumayo dito upang may panalangin kayo. At kung yung mga tinawag po ay naririto, inaanyayahan po natin na may panalangin po namin kayo. Yun po ang aming birthday gift sa inyo, ang panalangin. Kaya, pwede po ba kayong may panalangin? Wala si na Sister Arlene pala. Ama naming Diyos, maraming salamat, Panginoon. Pinapanalangin po namin ang aming mga kapatid na ito na nasa aming harapan ngayon, Lord, na nagdaraos ng kanilang kaarawan, Panginoon. Tunay nga po, Lord, hindi lahat umaabot sa kaarawan. Subalit, Lord, pinanghahawakan namin, Lord, na marami pa kaming kaarawan na aabutin, Panginoon. Alam namin, Lord, nasa pagpapala mo kaming lahat, nasa pag-iingat mo kaming lahat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga idadagdag mo pang taon ng pagpapala sa mga kapatiran namin na to na nasa aming harapan, Panginoon. At ganoon din po, ang mag-asawang Arlene at Jeff, Panginoon, tinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Pagkat, Lord, sila po ay bahagi ng aming simbahan, Panginoon. At alam namin, Lord, nakatuwang namin sila, Lord, sa lalong ikalalago
ng iyong iglesia, Panginoon. Maraming salamat sa blessing na darating pa sa kanilang mga buhay. At salamat, Lord, sa pagpapala ng pagmamahal, Panginoon, na dadaloy sa kanila. Tunay nga po, Lord, ang buhay namin, Lord, inialay namin lahat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat, pagalingin mo po kaming lahat, turuan mo po kami, Lord, sa lalo naming ikabubuti dito sa mundo, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong mga announcement, mayroon po tayong Sunday Bible Study na ginaganap tuwing 9:30 dito sa ating worship hall. Ang magiging tagapagturo po, si Brother Francis Cariaga. Sa youth po ito, si Brother Francis Cariaga. At ang ating presider, si Brother Greg Melendez. Ang tithes and offering, Pastor Melvin Bisda. At ang flower bringer po ay sina De Los Reyes family. Kung meron pa po, ang Bible study po, ginaganap tuwing Miyerkules sa ating Facebook account po. Kung meron pang hindi nakakasali, pwede po kayo makipag-coordinate kay na Brother Greg para makasama kayo. At ang prayer meeting, tuwing Monday, Friday, and Saturday sa gabi, ginaganap 8 to 9 p.m. Inaanyayahan po ang lahat na makidalo sa ating prayer meeting. At tuwing umaga naman po, everyday po yan, walang putol. Monday to Sunday, 5 a.m. to 6 a.m. Hanggang Saturday lang pala sila. Kasi nga may tayo dito Sunday. Kaya po, wala na po bang ibang announcement? Kung wala na pong may mga announcement, ay tatawagin na po natin ating mahal na pastor para sa ating benediction. And final Praise God. Thank you po, Lord. Tayo po lahat ay tumayo at tanggapin natin po ang pagpapala ng dakilang Ama. Sige po, tayo po lahat ay umuko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, we speak of your goodness, we speak of all your blessings and of your healing. Sa amin pong pag-alis sa lugar na ito, Panginoong Ama, bigyan niyo po kami ng mapanuring espiritu. Maalam namin, Panginoon, kung ang bumubulong po sa amin mula sa salita ninyo, o ang bumubulong sa amin ay mula po sa diablo at sa kaaway. At huwag kami magpapatangay po sa pagnanasa ng laman, sa pagnanasa ng mata, at higit po sa pagmamataas po ng mundong ito. Kung hindi, bigyan niyo po kami ng mababang puso, isang puso na punong-puno po ng pag-ibig para sa Diyos at para sa aming mga kapatiran. Gayun din naman po ang inihiling namin, Panginoong Ama, gaya ng aming pong narinig kanina, sa mga manggagawa, nagtatrabaho, punuan mo po ang lahat ng aming pangangailangan at alisin niyo po anumang bagay na hindi tama, na pagkukunan namin ng amin pong ikabubuhay. Sa lahat po ng mga may asawa po, ilagay niyo po ang contentment sa aming puso, Panginoong Ama, upang hindi kami mapasok po ng tukso ng diablo sa aming pag-iisip. Nire-rebuke namin ngayon upang ang mga kalalakihan at kababaihan po ay patuloy na maging tapat po sa isa't isa. At sa amin po mga anak, Lord, ikaw po naglagay po ng mga pangako niyo sa inyong mga salita. Sundin namin ang aming mga ama't ina upang ang aming pong buhay sa mundo na ito ay lumaon at dumami pa, Panginoong Ama. Ang mga salita mo'y katotohanan at ang pawang katotohanan na ito, Panginoon, ay sandigan po ng aming pananampalataya. Labas po ng inyong mga salita, ito po'y kasinungalingan at amin pong nire-rebuke, kina-cast out lahat po ng uri po na mga panlilinlang na ginagawa ng diablo sa aming buhay. At sa muli mong pagparito at pagtawag po sa amin, Panginoong Ama, muli, Panginoong Diyos, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at ng pag-ibig po ni Kristo Jesus, na pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, muli po binabasbasan ko ang lahat ng iyong mga hinirang, Panginoong Ama, na gaya po ng panalangin ni Moses, Panginoon, sa kanyang mga nasasakupan na Israelita, binibitawan ko po ang lahat ng pangakong ito. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya ng makapangyarihang panalangin naman ni Haring David, sa aklat ng awit 23:6, Panginoon, bibitawan ko rin po sa lahat ng mga kapatiran po, dito po sa Peace of Harvest,
Puray Christian Church at ang lahat ng nanonood po ngayon, Panginoong Ama. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang pinakamataas na kapurihan, sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Papuri po sa Diyos. Tapos na po tayo sa ating gawain. Muli, bago po pansamantala po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Sabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo.